Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng 15 linggo sa karaniwang panahon. At kung titingnan natin sa kalendaryo, nasa halos kalahati o lagpas kalahating taon na tayo. Kung mag-i-evaluate ba tayo ngayon, kamusta? From January hanggang ngayon, kamusta po tayo? Malaya ba? O alipin? Alipin ng ano? Sa unang pagbasa, narinig natin yung pangako ng Panginoon ng katuparan ng yung plano niyang alisin ang mga Israelita sa bansang Ehipto dahil sila ay nagiging alipin, inaalipin na sila. Mula doon sa kwento na kung saan dinala sila ni Jose, yung anak ni Jacob, doon sa Ehipto para iligtas mula sa pagkagutom, pero pagkalipas ng marami pang taon, hindi na naintindihan nung mga pumalit na mga leader ng Faraon kung bakit sila nandoon, at sa pangamba nila na sila ay pwedeng iwanan ng basta-basta, kung kaya't inalipin sila. Pinahirapan sila hanggang sa narinig na ng Diyos, nakita na ng Diyos ang kanilang paghihirap, kung kaya't nais na silang alisin doon sa bansa kung saan sila ay nakakaranas ng matinding pagpapahirap. Kung anumang bigat na kanila pong tinatrabaho o pinapagawa sa kanila. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang paanyaya ni Jesus. Sabi niya, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin." Paanyaya ito ni Jesus, paanyaya ng Diyos. Pwede naman sanang aalisin ka na lang, kukunin ka na lang, pero yung imbitasyon ay ibinibigay para sa mga taong pagod na, nabibigatan sa kanilang mga pasanin. At ang karugtong, kailangan nating maintindihan, ang sabi niya, kayo ay pagpapahingahin ko. Pahinga. Hindi sinabing aalisin. Pagpapahingahin. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Kulang lang sa pahinga yan. Alipin, gaya ng sinasabi ko kanina, ang dami nating pinagkakaalipinan. Nagpapaalipin tayo sa napakaraming bagay sa mundong ito. Pues ayaw mong alisin, ayaw mong iwan, edi kailangan mo lang ng pahinga. Ano bang... ang dami, no? Sabi ko kanina, ano bang nag-aalipin sa atin? Unang-una, alipin tayo ng pera.
Isip tayo ng isip ng pera. Minsan may pera na, laging kulang ang pera, walang pera. Alipin tayo ng karir, alipin tayo ng sama ng loob. Nakakapagod din kaya yung magalit. Nakakapagod din kaya yung dala-dala mo sa iyong kalooban, yung sama ng loob. Nakakapagod kaya yan. Kaya nga marami, no? Marami na uuwi sa depression kasi pagod na. Kahit anong medical ang i-apply, ang ibigay, parang, di ba, ang solusyon na ibinibigay sa atin ng Diyos, lumapit lang kayo, magpahinga lang kayo. Mahirap yung dire-diretso tayo, gawa tayo ng gawa. Nakakapagod yun. Tao lang tayo. Ang katawan natin, may hangganan ang lakas. Kahit nga ang cellphone nalulobat Kahit maghapon mong gawin. Kahit ang mga robot, kahit maging AI, kailangan mong pagpahingahin. Higit pa tayo. Mas mahalaga tayo sa Panginoon, kaya nga pinahalagahan niya. Maging sa 10 utos ng Diyos, mayroong utos na magpahinga ka sa araw ng pamamahinga. Igalang mo ang araw ng pamamahinga. Dahil kung hindi, pagdating ng araw, talagang babawian tayo. Pwede nga rin tanong, bakit tayo may sakit ngayon? Bakit ang daming sakit, ang daming cancer, ang daming... Bakit? Nagpahinga ka ba ng tama? Kaya kailangan mo lang manahimik, paminsan-minsan. Kung magkaroon ng pagkakataon, dalas-dalasan mo naman ng magpahinga. Kasi di ba minsan yung naranasan natin, gawa tayo ng gawa, bigay tayo ng bigay. Kahit ngayong pagbibigay, napapagod ka rin Kailangan mo rin magpahinga muna. At hindi nga kung ikaw ay nagtatrabaho, deserve mo ang magpahinga. Magbakasyon ka. Huwag mo rin isipin lagi na, sayang kasi yung gagastusin, ganito. Laging gano'n. Pero pagod ka na. Pati utak mo, pagod na rin. Kakaisip kung paano ka makakatulong. Ipon ka ng ipon. Tapos itatax ka rin lang naman. Babawasan din lang naman yung savings mo para kunin ng gobyerno. Diba? Parang wala pa kayong balita. Parang hindi niyo pa nababalitaan. Diba? Pero yun nga, sa mga applicable lang ito, sa mga nagpapakapagod para gumawa ng mabuting, nagpapakapagod para magampanan ang responsibilidad at misyon na nakaatang sa bawat isa. Deserve natin ang magpahinga at hindi ipinagdadamot ng Diyos yung pahinga na dapat nating ibinibigay din sa ating mga sarili. At kapag nagpapahinga, mas makakapag-isip tayo ng mabuti, mas makakapagnilay tayo at matututo tayo sa mga bagay na itinuturo sa atin ni Jesus. Kahit sa sakit mo, magpahinga ka din. Kahit sa mga nararamdaman mo, magpahinga ka rin. Maging si Kristo, hindi niya inaalis ito sa Kanya. Pagkatapos ng pahinga, mas malakas na siya, mas masigla na siya, kaya tuloy ang Kanyang misyon. Ganon din sa atin. Amen. Thank you.